Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Sorry po ma'am, mabilis kong saad. Saka yumuko at dinampot ang nabasag na baso. Ngunit sa aking paghawak, mariin ako napapikit nang maramdaman ko ang paghiwa ng bubog sa balat ng aking daliri. Maria, rinig kong saad ni Miss Marga at mabilis na lumapit sa akin. Marco, tatawagan na lang kita. Umalis ka muna. Pagpapaalis niya sa lalaking kasama niya ngayon. Nagmamadali namang umalis ang lalaking tinawag niyang Marco. Ayos ka lang ba Maria? Patingin nga. Saad niya, sabay hawak sa daliri ko may sugat. Wala sa sariling binawi ko ang aking kamay. Tinaas ko ang aking ulo at tiningnan ko si Miss Marga, diretso sa kanyang mata. Ramdam ko ang namumuong galit sa aking puso dahil sa aking nasaksihan. Alam kong may hindi sila pagkakaunawaan ni Alex, ngunit hindi naman tama ang ganito. Ma'am, bakit? Bakit niyo niloloko si Sir Alex? Tanong ko kay Miss Marga. Tila naman hindi makasagot si Miss Marga sa aking tanong at panay lang ang mariing paglunok. Nababaka sa kanyang mukha ang takot dahil nalaman ko ang bagay na iyon. Maria, makinig ka. Nagpapaliwanag ako. Saad niya, sabay muling hawak sa aking kamay. Nang matapos linisin ang mga bubog sa sahig at lagyan ng benda ang aking daliri, nagsimula akong makinig sa mga paliwanag ni Miss Marga sa akin. Pakiusap Maria, pwede bang sa atin na lang to? Huwag na sana makarating pa kay Alex. Pakiusap sa akin ni Miss Marga habang nakahawak sa aking kamay at may nagmamakaawang hitsura. Pero, ma'am, alam mong masama ang ginagawa mo. Oo sige, umaamin na ako. Nobyo ko si Marco. Pero maniwala ka Maria, nais ko nang makipaghiwalay sa kanya. Saad ni Miss Marga. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang buong akala ko noon, patay na si Alex. Matagal siyang nawala at hindi namin siya mahanap. Halos mabaliw ako kakahanap sa kanya. At si Marco lang ang naging karamay ko. Nahulog ang loob ko sa kanya. At dahil inakala kong wala na si Alex, nakipagrelasyon ako kay Marco. Hinanap niyo ba si Sir Alex? Tanong ko kay Miss Marga. Oo, hinanap namin siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang alam ko lang ay papunta siya sa isang isla na plano niyang bilhin. Matapos iyon, wala na kaming balita. Pero bakit walang report na may naghahanap kay Miguel noon? Kung saan-saan kami lumapit, pero wala naman naghahanap sa kanya. Ano ba talagang totoo? Sunod-sunod kong saad sa aking sarili. Maria, please. Nakikiusap ako. Huwag sana itong makakarating kay Alex. May ipapangako mo ba sa akin, Maria? Hindi ko alam kung anong aking mararamdaman. Hindi ko alam kung tama bang pagtakpan ko ang isang bagay na alam kong mali. Ngunit ang sabi naman niya ay makikipaghiwalay na siya sa lalaking iyon. Sana naman ay gawin niya. Ayoko manghimasok sa buhay niya at ayoko ring maging dahilan ng kanilang pag-aaway. Kaya nais kong lumugar na kung saan ako nararapat. Marahan akong tumango bilang tugon kay Miss Marga. Sige po ma'am, pero pakiusap lang din po. Hindi po sa nanghihimasok ako. Sana po ay tapusin niyo na kung ano ang meron sa inyo na lalaking iyon dahil sinitan ang lubusang masasaktan. Sunod-sunod kong saad. Tumayo ako mula sa pagkakaupo rito sa loob ng kanyang opisina. Saka ako tuluyang lumabas. Sunod-sunod ang tibok ng aking puso at hindi ko alam kung anong aking nararamdaman. Hindi ko alam kung galit ba ito o awa. Ang alam ko lang, nais kong yakapin ngayon si Miguel dahil hindi niya alam ang ginagawa ng kanyang asawa habang siya ay nakatalikod. Sa paglipas ng araw, pakiramdam ko ay hindi ko matingnan ng diretsyo sa mata si Miss Marga.
Ako ang naiilang sa kanya at hindi ko malimutan ang aking nasaksihan. Ang sabi niya sa akin, nakipaghiwalay na raw siya sa lalaking iyon at hindi na sila nakikita. Nais kong paniwalaan ang kanyang sinabi at umaasa ako na ito ay totoo. Nang sumapit ang isang bagong umaga, pinatawag kami ni Miss Marga sa kanyang opisina. Wala akong ideya kung bakit, ngunit nagtungo na lang kami roon. Nais ko sanang humingi ng pabor sa inyong lahat. Panimula ni Miss Marga. Mamaya ay uuwi rito si Alex. Pwede ba akong humingi ng isang magandang setup sa garden para sa naisipan kong surprise date kasama siya? Nakangiti niyang saad sa amin habang nakaupo sa kanyang leather swivel chair. Kami naman ay nakatayo habang nakikinig sa kanyang sinasabi. Sige po ma'am, anniversary niyo nga po pala. Rinig kong saad ni Ellen. Oo, kaya sana ay matulungan niyo ako. Sure ma'am, sabay-sabay naming saad. Nakangiti lang ang aking mga labi habang nakikinig sa kanyang mga nais ipagawa. Masaya ako dahil nakikita ko sa mukha ni Miss Marga na nais niyang maayos ang relasyon kay Sir Alex at sana ay sinsero ang bagay na ito. Kinagabihan, tulad ng kanyang hiniling, isang magarbong handa ang nilagay namin sa lamesa. Isang bilog na lamesa na may piraso ng mga bulaklak sa ibabaw. Naglagay rin kami ng music upang makapagsayaw sila ng sweet. Naghanda rin ng red wine para sa kanilang inumin at kung ano-ano pang bagay. Nang dumating si Alex ay tulog na si Nathan. Isang butler ang nag-guide kay Alex patungo sa hardin habang kami naman ay nandoon at naghihintay. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Alex nang mamasdan niya ang magandang setup na aming ginawa. Merong hugis puso na petal sa sahig at fairy lights na nagsisilbing ilaw sa kanilang paanan. Tila nanonood kami ng isang fairy tale dahil sa mga nangyayari ngayon. Alex? Tagtawag ni Miss Marga sa kanya. Ano to? Tanong ni Alex. Happy anniversary! Isang magandang ngiti ang sumilay kay Miss Marga nang banggitin niya ang bagay na iyon. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako, ngunit akala ko ay tumingin si Alex sa aking kinaroroonan. Mabilis kong iniling ang aking ulo upang mawala ang halusinasyon ng aking nakikita dahil isang bagay lang ang dapat kong maramdaman para sa kanila, ang maging masaya. Sana sa pagkakataong ito, totoo na ang ipinakitang pagmamahal ni Miss Marga para kay Alex. Sana ay wala na talaga ang lalaking iyon sa kanyang buhay dahil masasaktan ako kung makikita kong masasaktan si Alex. Nagsimula silang kumain at nakita ko ang masayang kwentuhan sa kanilang mukha. Ngayon ko lang nakita kung paano sila magkwentuhan na walang halong pagkailang. Pakiramdam ko ay punong-puno ng pagmamahal ang kanilang puso habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isa't isa. At habang minamasdan ko ito, hindi ko maiwasang hindi masaktan. Hindi naman ako isang bato para hindi maapektuhan sa mga bagay na aking nakikita. Siguro nga ay masokista ako dahil kahit na masakit, pilit ko pa ring tinitingnan ang dalawang ito na nasa aming harapan. May I have this dance? Saad ni Alex kay Miss Marga habang nakalahad ang kanyang kamay. Sabay sa malaking ngiti ni Miss Marga, tinanggap niya ang kamay ni Alex at tumayo mula sa pagkakaupo. Sabay sa mabagal na tugtog ng musika ang kanilang mabagal na pagsayaw. Para silang magnobyo at hindi mag-asawa kung sila ay titingnan. Mahigpit ang kanilang yakap na animoy ayaw nilang bitawan ang katawan ng isa't isa. Ramdam ang mainit na pagmamahal sa pagitan nilang dalawa habang minamasdan ko sila. Samantalang ako naman ay unti-unti nang nagkakapira-piraso. Nais ko pa sana silang panoorin, ngunit sa tingin ko ay hindi ko nakakayanin pa. Nang nakita kong hinawakan ni Alex ang baywang ni Miss Marga, tila may kung anong bagay ang sumuntok sa aking puso. At nang masaksihan ko ang paglapat ng labi nila sa isa't isa, tuluyan na akong nadurog.
Hindi ko namalayan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata habang ito ay nakatitig sa kanila. Doon ko napagtanto na ang lahat ng bagay na nangyayari sa pagitan namin ni Miguel noon ay isa na lamang matamis na alaala. Sa ngayon, wala akong ibang dapat gawin kung hindi ang maging masaya para sa kanila. Kahit na minsan, hinihiling ko na sana ako na lang ulit ang babaeng kayakap niya. Dahil hindi na kaya ng aking kalooban ng bagay na aking nakikita, palihim akong naglakad palayo at paalis sa hardin kung saan sila naroroon. Sa palagay ko, kapag nanatili pa ako sa lugar na iyon, baka humagulho lang ako sa sakit ng aking nararamdaman ngayon. Nang tuluyan akong makalayo, agad akong pumunta sa maid's corner at doon binuhos ang lahat ng aking luha. Ang sikip sa aking dibdib ay doon ko sinigaw at pinakawalan. Sinabi ko sa aking sarili na kakayanin ko ang lahat dahil para naman ito sa aking pamilya. Pero sana kahit ngayon lang, hahayaan ko muna ang aking sarili na tuluyang ilabas ang lahat ng pinipigilan kong luha. Kinabukasan, pakiramdam ko ay namumukto ang aking mga mata. Patuloy ang pagtanong sa akin ng aking mga kasamahan kung ano ang nangyari. Ang sagot ko na lang ay napuyat ako. Halos wala ako sa kondisyong magtrabaho, ngunit kailangan kong alagaan si Nathan. At hindi maaaring maapektuhan ng aking emosyonal na problema ang trabaho. Kaya kahit na may natitira pa ring sakit, pinilit ko pa rin ngumiti sa harap ng aking mga kasama at sa harap ng aking amo. At ngayon, habang naglalaro kami ni Nathan sa salas, may nakita akong sinulid na nakalagay sa aking damit. Medyo may kakapalan ang sinulid na ito, kaya kahit anong kagat ko ay ayaw maputol. Nilingon ko ang aking ulo sa paligid ng sala. Nagbabaka sakaling may makitang gunting, ngunit wala akong nakita. Hanggang sa tumama sa aking mga mata ang isang nakabukas na silid, ang study room ni Sir Alex. Namataan ang aking mata ang blade na nakapatong sa lamesa. Nathan, dito ka lang ha. Gugupitin ko lang itong sinulid. Saad ko kay Nathan. Sige po Ate Maria, sagot ni Nathan sabay ngiti sa akin. Marahan kong ginulo ang kanyang buhok bago ako tumayo mula sa aking pagkakasalampak sa sahig. Saka ako mabilis na pumasok sa loob ng study room at kinuha ang blade na nakita ko sa lamesa. What are you doing here? Lumundag ang aking balikat nang makarinig ako ng isang tinig, dahilan upang masugatan ng blade ang aking kamay. Napadaing ako nang muli na namang masugatan ng aking daliri. Maria! Mabilis kong tiningnan ng taong tumawag sa aking pangalan at laking gulat ko nang bumungad sa aking harapan si Sir Alex. Mabilis siyang lumakad patungo sa aking kinaroroonan. Agad niyang hinawakan ang aking kamay, saka pilit akong pinaupo sa isang sofa sa loob ng study room. Nagtungo siya sa lamesang nandoon, saka may kung anong kinuha sa drawer at muling bumalik sa akin. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Inis niyang saad sa akin. Nakatulala lang ang aking mga mata habang tinitingnan ang nag-aalala niyang mukha. Hindi ka pa rin nagbabago, tulad ka pa rin ng dati. Muli niyang saad matapos niyang lagyan ng band-aid ang aking nasugatang daliri. Mabilis na tumulo ang aking luha habang tulalang nakatingin sa kanyang mukha. Noon niya lang napagtanto ang mga bagay na kanyang sinabi nang matapos niyang gamutin ang aking sugat. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Kitang-kita ko ang gulat na nababaka sa kanyang mukha nang iangat niya ang kanyang tingin at magtama ang aming mga mata. Sabihin mo, kilala mo ako, di ba? Basag ang tinig kong saad sa kanya, sabay ng pagtuloy na paglagaslas ng aking mga luha. Maria, ano bang sinasabi? Tama na Miguel. Tama na ang pagpapanggap. Pagputol ko sa kanyang sasabihin, nanatili kaming nakatingin sa isa't isa. Nabalot ng sakit ang aking puso dahil pakiramdam ko ay pinaglaruan ako ng isang taong lubusan kong minahal. Narinig ko ang buntong hininga ni Alex, saka tumayo mula sa sopa na aming kinauupuan. Mariin kong pinahiran ng aking luha sa aking mga mata bago muling magsalita. Nung araw na nakatulog ako kalapit si Nathan, ikaw ang sumuklay sa aking buhok, hindi ba?
Nung sa elevator, sobra akong nagtaka kung bakit mo hinawakan ang aking kamay. Nung magkayakap kayo ni Miss Marga, hindi ako nagkamali ng hinala. Nakatingin ka nga sa akin. Sunod-sunod niyang saad habang diretsyong nakatingin sa kanya. Bakit Miguel? Bakit mo kailangan magpanggap na nakalimutan mo na ako? Dugtong kong saad. May mababago ba kung malaman mo ang katotohanang hindi kita nakalimutan? Mariin ako napalunok nang sabihin niya ang bagay na iyon. Wala naman, di ba? Ako pa rin si Alex na may asawa at anak. Ang bagay na kanyang sinabi ay lubos na sumugat sa aking puso. Oo, siguro nga ay tama siya. Walang magbabago. Pero sana sinabi mo man lang sa akin. Alam mo ba na halos mabaliw ako kakahanap sa'yo? Tugon ko, sabay muling pagluha ng aking mga mata. Humarap sa akin si Alex. Nababaka sa kanyang mukha ang lungkot na kanyang nadarama. Maria, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang mga bagay na iyon, lalo na nang bumalik ang aking alaala. Sunod-sunod niyang paliwanag. Sige, sabihin mo, paano? Paano ko sasabihin ang nobyo mo ay kasal na? Duwag ka, Alex. Duwag ka. Sigaw ko. Wala na akong pakialam kung may makarinig sa amin sa loob ng mansyon. Ang nais ko lang ay malaman niya ang nararamdaman ko. Ang sakit na nararamdaman ko nang iwan niya ako. Ang sabi mo, kahit bumalik yung alaala mo, mananatili ka sa Isla Verde. Anong gusto mong gawin ko? Iwan ang asawa at anak ko? Tila na pa ko ang aking mga paa nang magsimula siyang tumugon sa aking sinasabi. Kalimutan mo na ang nangyari ngayon. Kalimutan na natin ang isa't isa at paniwalayan ang sarili na hindi tayo magkakilala. Sa ganitong paraan, mas makakagalaw tayo ng maayos. Sunod-sunod niyang saad, saka lumakad patungo sa pintuan na animoy lalabas na. Ang totoo, wala na akong balak bumalik sa bisig niya. Ang nais ko lang talaga ay closure upang tuluyang mapalaya ang aking puso. Ngunit tila napakasakit pala ng bagay na ito. Isang sakit na tila hindi na maghihilom. Nang akmang lalabas na siya sa pintuan, muli akong nagsalita. Ito ba talaga ang gusto mo, Miguel? Pagputol ko sa kanyang paglabas. Bakit? May imumungkahi ka pa ba? Tugon niya bago hawakan ng doorknob. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at tila walang salita ang nais lumabas sa aking labi. Kung wala na, aalis na ako. Sabihin mo, minahal mo ba talaga ako nung nasa isla tayo? Tanong ko kay Alex. Tumalikod siya sa akin, saka tuluyang binuksan ang pintuan ng silid kung saan kami naroroon. Siguro, pero hindi na ngayon. Saad niya, saka tuluyang lumabas ng silid at naiwan ako nag-iisa. Nang tuluyang sumara ang pintuan, naramdaman ko ang panlalambot ng aking tuhod. Maya-maya lang, bumagsak ako sa sahig dahil naramdaman ko ang matinding panghihina ng aking kalooban. Sunod-sunod ang pag-agos ng aking luha at ang malalakas na hikbi ay hindi ko na mapigilan. Tinakpan ko ang aking labi upang huwag kumawala ang tinig. Ngunit kahit anong gawin ko, patuloy pa rin ang maliliit na hikbi mula sa aking labi.